then asa ta nag asa i-send ang message so kanang channel. Okay. So karon we are in a like face to face ng mga atong channel. Okay. Yeah. So human communication is basically comparable sa atong computer communication pod. No? Okay. So like mag-process diba na ay request okay sa management sa mag-apply mo leave, mag-apply mo og sa tawag ni CTO may ana no. So pag-apply na natay certain processes nga ipang-follow para ma-reach sa top management and then feedback din siya kung approve ba or dili no. So sa atong networking is basically same thing no. So na po yung mga processes or protocol na i-follow sa mga computers para ma-reach nila itong ilang destination. Okay. So protocols are basically rules na i-follow sa atong mga computers like us, mga personnel, kung mag-convey ta og message. So these are or they are necessary no, for effective communication. So of course we need to have an identified sender and receiver, of course common language, grammar, no, and delivery, no, o sa kapaspas or timing sa delivery para masabot ang message. Now, pag-convert na ito na sa networking, no, natay encoding, okay, message encoding, message delivery options, and then message formatting and encapsulation, and then message timing. Okay. So, encoding, so basically, ano ang start sa pag-create nato sa atong message. No? So, encoding between host must be in appropriate format for the medium. No? Okay. So, like us, ano yung task karon ba yung i-discuss. So, I am encoding this message and then kamo as a receiver. No? Now, nag-storya ko in Bisaya, English, okay? Pwede dito sa mga atong subtan. No? Now, pag-abot sa computers, sila will discuss or they will talk in machine language. So, mana nga mag-deal ta og mga bits. No? Okay? So, mana i-send nila sa physical channel nila. Okay? So, these bits no, are encoded in certain pattern. No? So, either it process sa tawag they travel through waves or electrical impulses, no? Or physical different network media para ma-reach ang ilang destination. Okay. So, para lang i-dito answers, no? Okay. Now, message formatting and then encapsulation. So now, in terms sa encapsulation, yung mahitabo sa atong mga messages sa networking, ang best or the most common analogy nga ginahatagan is kaning atong letter. No? So like, ang content sa letter is ang content sa message, i-send to sa computer, and then kanang package o so danan sa atong letter is basically ang encapsulation nga iyang i-photos, no? And then butangan nato og information, no? So like that. So for example, na parcel from Manila to Butuan, okay? So parcel ipotos sa shop, then ato sa GNT, and pagkabot sa GNT is ipotos na po niya, and then mag-travel sa lalahi na mga port, ayan, no? Antod ma-reach dayon sa atong destination. Okay. Now, sa networking aside, so natin gitawag ng mga headers, no? In which wala ang act as encapsulator, no? Sa atong messages. So the most common one is kaning frames, because mo ni ang last encapsulation before mo travel ang atong message from computer to the channel. No? Okay. So yeah, so a frame acts like an envelope, no, providing destination address and source address. Okay. So this is let's say one example or an example na. So one ang format na, okay, sa atong pag-encapsulate. Okay.
So you have frame addresses here. Okay, frame addresses which national, destination, and source address, which will be our MAC address. And then nalit na diri sulod is ang atong actual na message. No? Okay. Now, different messages has different sizes. No? Then, like kita, as human, di ba? If na-message nga i-discuss sa inyo, diretso-diretso, okay? Walay undang. So that means, katong nga message nga ma-receive nimo is dapat imo po i-process diretso-diretso. No? So the more nga mas pas-pas ang pag-send sa message, walay break, no? Medyo mag-lisod ka or mas ma-overwhelm ka o process, no? Okay, para sa ganun sa atong experience na sa mga teachers nato, if lisod kayo ang topic and then pas-pas yung storya, na like, naayon ka and mawala ka sa discussion kay pas-pas ra kayo, na-for kayo message. So it is important nga i-monitor ang size sa message sa delivery, no? So same sa networking, messages nga mo travel sila is of course breakdown sa mga gagmay nga pieces para mas dali i-process sa computer. Okay. Then we have timing. So of course, para na ay understanding in both sides, the sender and receiver must know how to wait up before sila mo send sa ilang messages. Receive po man sila una. So, para na ginagawa ka tao, if sabay mo mag-istorya, no, like maglalis mo, kaya mo, di pag bunog mo mga messages. So of course, dili na dali mga kasabtan na sa usa. So dapat ay sakto nga timing, no? Okay, access method sa pag-solve mo sa mga message. Okay, istorya sa nimo siya, uminaw ka, may process, ma-reply ka, no? So with that, na mo ko na ang flow control, no? Okay? So dapat na mo isaktong balos-balos ana, no? Basta siya istorya, basta ka maminaw. Okay. And importantly, na po tayo response. Ano sa yung dapat mo response? So for example, like send ka message and then after pila ka days wala yung response. Ito nga message is basically na-drop na to siya, no? Or bisan og mabalik ang message pero sa kadugay na sa response is wala na yung value ang response sa imo. Kaya dugay na kay naibot ang message. No? Okay. So, yeah. Okay. So, these are the different options in delivery sa atong mga intermediary devices. No? Okay. So, before we discuss ang mga DHCP, so we need to understand how they deliver their messages. So, you have first unicast message. That means that message is for one receiver only. And then you have multiple messages. So, a message is na siya identified multiple receiver. So basically, one-to-many. One-to-one, and then one-to-many. And lastly is broadcasting, no? Or broadcast messages. So, any active ports or computer nga nadra sa dyan ang makareceive sa messages. Okay. So that is basically one-to-all delivery. So, yeah. Okay. So rules that govern communications. So protocol suites are implemented by host and networking devices in software and hardware, okay, or both. No? So the protocols are viewed in terms of layers, with each higher layer a level service depending on the functionality defined by the protocol shown in the lower level. Okay, so before we discuss layers sa computer, no, we have this analogy again in sa people to people na communication, no? Okay, so basically nas ilang content sa discussion is cafe, no, as ang kapihan. Okay, so ang message. So ano ang rules ato nila? So para convey ang message dapat na sila ay common language. Okay, so
kung mag-Bisaya ang isa, ang message dapat ang receiver kasabot siya og Bisaya. No? Okay. Or pwede siya mag-Bisaya, bisag Tagalog ang receiver, pero kasabot siya Bisaya, okay, nagyapon sila yung communication. Okay. Next is wait for your turn. So na sila yung control. Okay. So, mumunta na siya, muhuman din siya, no? O paminaw sa iyang tibok pangutana, adesir siya mutubag. Kaya kung iyang putlon ang pangutana, mutubag din siya, it is possible na wala niya na digest tanan, no? Na-process tanan ang actual nga message. And then lastly, a signal to finish. No? So, gusto po, mutana siya, and then mo response, pagdawat niya sa message is like, mula ka or tayo ka, no? So that is rude na po. So, kato yung paglakaw, is mo na po itong signal na nakuha na inyong communication. Okay? Ana. So, wala ang 3 common protocol no, sa conversation. Yan na to. Karon, no? Or like ano yung example na to. Okay. And then, ang layer, last layer nila, ang physical layer is like asa ang channel. No? So, kaning communication, pwede niyo mahitabo over the phone, over a telegram, or letter, ana. It could be, no? Same lang magyapon sila o rules, no? So, kaya na lang is ilang layer. Okay. So, here sa itong case, this could be a physical, no? Face-to-face na communication. Okay. So, ito na sa protocols. So, networking protocols define a common format and set of rules for exchanging messages between devices. So some common networking protocols are HTTP, TCP, and IP. Okay. Pamilya na tayo nila ani, kaning tulong ka kuan. Tulong ka mga protocols na name. Sa mga kuan, sa mga configuration siguro magbalik ng mga terminologies. Okay. Especially sa web server, no? Kaya na atong communication is ako ka-part din ang websites, web pages, no? mga connections. Okay? So that's why ginagamit kayo ang mga web server related na mga protocol. So sa web servers or mga web related na mga protocols, dili gid mawala si HTTP, no? Okay, bisan og bisan mag-build kag system ana no? Storya ang isa ka page kadong sa pikas ng page or mag-integrate ka og system kag Google kadong sa imong i-develop na system. Ma-make din mo ning mga HTTP nga mga protocol, no? Okay. And then in term na sa networking, nanay ni si TCP, no? Okay? So si TCP siya ang enable gyud sa transport, no, sa messages dito sa atong network devices. And then you have your IP, Internet Protocol. So this one is in charge with encapsulating your messages, no, para masabot sa atong mga intermediary devices. So that's why nato na term nga TCP/IP, no. So naman na sa terms sa layers TCP/IP. And then lastly you have Ethernet. So mani ang specific layers or protocol sa specific layer para mag-enable ang transmission sa actual na nga device. No? So, padong as actual na nga media. So, like padong copper or fiber optic or radio wave. No? Okay. So, we have a visualization sa sample sa layer, kanang TCP/IP layer. Now, here, so natay application, transport, internet, and network access. So those are layers sa communication. And notice sa kilid natay mga text, no? So these are protocols in which dito to sila makita, no? So for example, mag-isco ta og HTTP, okay, or DNS, DHCP, or file transfer protocol. Okay? So, kanila is nasa application layer. So, if may problema ani nila, no? Kung kanang certain protocol na problema, so dili ka mo tan-aw sa transport, internet, or network access, no? So, correct. Kung nakita ang or sa diagnosis, ang problema is ang HTTP,
okay, ang pag-send sa kanang certain protocol, that means naan sa application lang yun ang problema na to, no? So, maybe ang server walang na-locate, sayop ang link, etc. No? Okay, so down ka, TCP, UDP, dito na ka sa transport layer, and then, mag-isip ka taog IP addresses, no? Dito rin sa internet layer, and then lastly, network access, so maraming mga physical layers na to, no? Okay? So like, naputol ang wire, so maraming na layer, hindi na matter na sa taas. So, importante po na ilang pag ang certain leveling nila. So basically, ang pinakataas is manang sa user sa software na part. Yan, ano? Kanang ma-interact ninyo as a user. Hanggang sa pinaka-ubos, mga itong pinakalikod dahil sa communication, no? Which is katulad yung media, no? Mga copper wire. Yan, no? So of course, atong mga user na site, so hindi naman natin sila pahilapton, anak. No? Okay. So ako lang nagsasabi na. A protocol suite is a set of protocols that work together to provide comprehensive network communication services. No? So may be specified by a standards organization or developed by the vendor. Okay. Yeah. Ang one protocol is standard, no? Sa ISO, sa IEE o IEEE. IEEE, no? So, mga decent lang standards. Okay. However, some of protocols are vendor specific, no? For example, Cisco. Okay, I know, posible man, Cisco, Ruigi, mag-communicate. Pero na yung mga certain routing protocols in which Cisco ragid ang makabalo. For example, akala ko SPF is standard man siya, no? Pero kung mo deal na mo EIGRP, ayan na, no? So Cisco ragid na siya nga level. So, vendor specific. So, mo ito magbuhat ang mga devices. Importante yun na nga, makasinabot ko ang mga hindi kasi sa specific nga vendors, no? Makasinabot lang ang mga protocol nga ilang giset. Pero generally, sa internet, no? Open source mo ang internet. So, natin standard sa mga protocol ng paggamit. No? Okay. Actually, this is just a small history na. So, ARPANET, gikan si ibalikan yung internet nga itong nahibaw at karon. No? So, that is the history. Okay, now let's go to, we have a much zoom in, no, ng mga protocols sa layers. Okay, so application layer. So this is sa TCP/IP layer. Later on, after natin itong OSI model. No? Okay, so when sending data from a web server to a client, the encapsulation procedure would be as follows. No? Okay. So, basically, ang isa niya, a web server communication. So, siguro nag-open ka o browser, nag-request ka page. So, that is a web server communication. Okay. So, the web server prepares the hypertext markup language or katong HTML page. So, mana ang makita ninyo. So, for example, mag-type mo o facebook.com. Okay, so na mo gawa sa inyong browser. So, kato siya, that is your HTML page. So the HTTP application layer protocol sends the data to the transport layer. Okay. So, mag-type ka dito, mag-search ka of name sa Facebook. So, kana siya is i-process niya sa Facebook na page, nga ano ka na request. And kana siya sa browser, naana na siya sa application layer. Ito siya nga activity. So the transport layer breaks the data into segment and identifies each, no? Okay. So, for example, a chat, open ka og name, kaya mag-chat ka. So, pag type nimo sa chat, naka sa application layer sa Facebook or Messenger. Pag send nimo na sa message ato sa computer, no? Iyang i-segmentize. So, ang ito ba na is ang whole message, good morning sir, are you available today? So, kanang whole message is iyang i-breakdown tumaon. So, form siya og segments. Okay. Then, the next IP source, okay, pag breakdown niya na, okay, so each of the specific segments, butangan og IP address, no? Okay, para makabalo ang
computer asa siya i-send or asa siya i-direct. Okay. Now, atong computer, okay, alira. So, yeah, nana siya ay itawag na headers, no? So, message, i-breakdown, so tunga-tunga na siya. And then, each of that specific segment, nalalayoy header or IP address na ka-attach nila. Eh, bisan o bungkag ang message, pag-travel over the network, makatood siya, asa siya mo adto, no? Okay. Then, lastly, the Ethernet layer, no? Okay. We'll add frames, no? Okay, para makabalo siya as ayang next hop. Okay. Now, kani, maning model ta o mga MAC address, di ba? Okay. So, before mo gawas ang message gikan sa atong computer or cellphone, no? So, two important thing, IP address, so makabalo siya asa yung final destination or asa yun siya madto. Okay? And then, next is yung MAC address, so asa siya muambak, no? Asa ang next physical device nga yung i-connectan. Okay? So, gikan sa atong user, or sa imo, ikaw as an end user, possible nga same ra o katuan, no? Ang katong yung next hub is maro po to yung destination sa yung IP address kay padung na siya og AP or router. And katong router siya na po mo encapsulate na pod otro sa messages yang i-forward na pod sa next na routers, etc. Okay. So the frame, so katong element na ang tawag na dayon, no? Pagbalhin gikan sa computer padung sa next intermediary device, ang tawag na frames. Okay. So man siya mo deliver na dayon padung sa iyang router. Okay. Okay. So kani is about sa decapsulation niya. So when the receiving the data link frames, okay, kanina katong discussion is on consent. This one is receiving na part. Okay. So when receiving the data link frames from the web server, okay, the client processes and removes each protocol header in the opposite order it was added. Okay. So kani more on dili nato ni ma-touch, no, physically, pero more on kung siya sa ang theory or sa ang lesson, no. So, katong process nga gi-discuss na kanina, so actual message, i-breakdown, ibutangan na each breakdown gitawag nga segments, butangan og network header, so makabatuod siya as ayang IP address. And each of that segments butangan na pud otro og frames, no? Para butangan o or para makabalo siya asa siya nga MAC address. Now, pag abot sa receiver nga part, baliktad kibali ang process, no? So na-receive ni example, this is a router, no? Na-receive ni router ang message. So iyang tanawon ang MAC address sa frame, no? Para ako ba ning message, no? Adisa niya i-process. Okay, kaya kung nasa ma-receive ni dili iya iyang i-drop, no, or mabaliwala ka. So pag abot niya dito, nakita niya ang MAC address is iya, so iyang tanggalan, no? So move up na po na siya sa layer. So gikan sa physical layer, okay, after po siya sa internet layer, no? Okay, so ang IP address dili ba ay ang final destination? Okay, kung dili ang final destination, iya po man i-forward sa next na destination, no? So nakita niya iya di ay ang final destination. Okay, so i-remove niya to iyang IP address na receiver. So so nabili na lang is ang mga segment. So pag move up na po sa transport layer, katong segmentized na message iyang i-reassemble, no? Reassemble na po niya. Okay? Hangtod, nabuo balik ang message and then igawas na po dayon siya sa application layer. So katong message ganina, good morning sir, are you available today? Pag abot ni receiver, is pwede na dayon i-display sa iyang application, no? Either messenger ba siya or sa web siya nag-open. Okay. So like a summary, no, sa process ni TCP/IP. Now these are organizations in which
nagaset, no? Sa standard, sa mga protocols nga itong follow. So, ako na hindi pa display na lang natin. And then you have your IEEE, and then, yeah. Okay. So let's discuss further again sa mga layers. Okay. So kung itong i-discuss ganina, morning na sa right side, kaning TCP/IP model. No? Okay. Now, sa mga open or sa ISO na standard, okay, nigawas ni diri si OSI model. No? Now, notice mas dagan siya layer because mas naghatag siya og mga specific pagyud na sub-layers sa katong naandan nga TCP/IP model. No? Like for example, sa application layer niya, i-breakdown siya into 3 additional layers. Okay? So, napadyan siya presentation and then a session. No? Now, this will make sense para mas kung gusto niyo masabtan dito yung ano na yung mga messages nga dili pwede open sa isa ka application sa na-receive nimo, no? So, wala nga na tayo presentation layer or session, no? Nakasend ka, okay? Pero si receiver wala niya na-receive, no? Okay? Or ingon niya, pending pa ang message. So, moto nga na kay session, no? Then transport is basically same ra gyapon siya itong pag-encapsulations network. So, pag pag-asikaso na sa IP addresses, yan, ano? And then you have your network access, in which this time na breakdown na siya. So, data link layer and then ang physical layer. So, ang idea mong is yung i-separate ang pag-prepare sa frames and then ang pag-actual na pag-send na sa physical device. So, kung yung physical layer, so ano itong pag-transfer niya via bits na. Ano? Okay. So, this okay. Nanarin kung ipangyaw-yaw. So, application layer contains protocols used to or for process-to-process communication. So, ano yung messenger, email, okay, naka application layer. Then, presentation layer, this one provides the representation of that data. No? So, for example, sa messenger, mag-send ka of image. So, na siya representation ato nga certain message. So, atong image. Masabi siya ang image. This is the JPEG, PNG, GIF, anak. No? So, mga to ang imong presentation sa imong pag-send or content ng message. Or text lang ba siya? Or nag-send ka og voice. Anak. Okay? So, atong text plus voice kay imong send. So, mga to ang ninatanaw ni presentation. Okay? And next, you have session. So this one provides services to the presentation layer to organize its dialogue and to manage data exchange. So this one will look on to the communication between your two. Allow ba mo mag-communicate or dili? So itaw siya session. No? Namoy session. So each time mag-send ka og message is like setting up a session ninyo. For example, magpato ka dentist, no? So namoy session. Pa-reserve ka o sa kamera sa mag-set ka schedule sa check-up, so namoy session. So mga inyong communication. Then transport layer, this one defines services to segment, transfer, and reassemble of data. So, dito mag-start itong di-discuss na ganina in which itong encapsulation and de-encapsulation process. Okay. Next, network. So, this one provides services to exchange the individual pieces of data over the network between identified and devices. So, ano niya ang mga pag-set up, no? Sa destinations sa imong mga IP addresses. Okay? Destinations sa imong mga packets. Okay? Yan siya o IP addresses. Asa nga layer ang answer kanang mga protocol like DHCP, ICMP? Ay, answer. Ang DHCP mag-start na siya sa sa imong network, no? Okay? Kaya mo
devices ana. Okay. Now pero katong ang iyang process sa paghatag-hatag ana niya no, is maagi na pud og detailing and then physical ana. Pero kanto sila lahi na pud yung protocol ang mugunit. So basically ang DHCP is for network maghatag lang ana. So atong signal pag-handle na pala to pag-transfer sa over the lines ana. So na po kay lahi na protocol para mugunit ito. Ana. So yeah, and then nakadepende na po siya sa devices kung kinsa to maka-handle ana. Okay? So natay router, okay, para sa DHCP na to. So then, data link layer, this one provides methods for exchanging data frames between devices over a common media. So before siya mo ato na sa from router to router or from PC to switch, okay? So na data link layer para mo prepare atong message or content. Okay, and then of course mag-send na siya, may mo na siya og bits. So then na yung mabot si physical layer. Okay, history, small history na lang. So si TCP/IP, so during sa ARPANET days, dito siya na-establish itong definition sa mga layers sa pag-send-send. And then si OSI model, si ISO, no? Para na yung mas standard. Okay? Okay, di ba kung like magpa-ISO accreditation mo, grabe ka kung kaya sila ang processes, no? Dapat define ang mga processes kung saan gina-accomplish ani niya. So that's why pag abot sa OSI model, mas ipikas-pikas nila no ang pag-define sa layers. Okay. So money ano yan now. Okay. This is the process of the encapsulation. So visualization na to niya. So currently so you have your data